Mula pa pagbaba ng kotse ni Zongka sa tapat ng isang coffee shop, kung saan naroon si Rian, ay di niya maikurap ang kanyang mga mata dahil sa paghangang nararamdaman sa kanyang pinsan. Napakaganda nito. Bata pa man ay hanga na siya sa kagandahang meron si Zongka. Kaya siguro ito naging modelo ay dahil na rin sa typical nitong aura. Yun bang kahit magsuot ito ng basahan ay maganda pa rin. Effortless kumbaga. Ito ang tipo ng napapalingon ng lahat ng mga kalalakihan rito. Maganda rin naman siya. Hindi lang kasing ganda at kasing sexy ng kanyang pinsang si Songka. Simple lang kasi siya at hindi pala ayos. Wala siyang mamahaling damit at sapatos. Sanay siyang nakapantalon at t-shirt lamang. Lalo lamang itong naging sikat nang maging modelo ang kanyang pinsan. Hindi nga nito ginamit ang kursong natapos at mas piniling maging modelo na lamang dahil sa mas malaki ang kinikita nito. Dati ay gusto niya maging stewardess. Ang kaso, hindi siya kasing tangkad ng kanyang pinsan. 5'2" lamang ang taas niya, habang ang kanyang pinsan naman ay 5'7". Tangkad na talagang napapatingala siya kapag magkasama silang dalawa. "Hi, Kaz!" Ngiti nito sa kanya. Tumayo siya upang gawaran ito ng yakap pagpasok sa loob. Sobrang busy kasi ng pinsan niya, kaya bihira silang magkita. Mabuti nga at sila pa lamang ang tao sa coffee shop na yon. Siguro, miss lang talaga nito, kaya naisipan siyang tawagan upang mag-meet silang dalawa. At dahil di naman siya busy, ay kaagad siyang pumayag. Ang gusto nga sana niya ay puntahan na lamang siya sa bahay para makita rin nito ang kanyang magulang. Pero tumanggi si Songka at may importante nga daw itong sasabihin sa kanya. "Kumusta ka na?" Tanong kaagad niya nang umupo sila pareho. Tingin niya ay lalo itong gumanda. "Okay naman ako, Kaz. Medyo busy lang nito mga nakaraang araw. Kaya ngayon lang kita na tiyempo ang tawagan at makipagkita." Seryoso ito na hinawakan pa ang kanyang mga kamay. "May favor sana ako sa'yo, Kaz. Sana, hindi mo ako tanggihan." Pagkuway dugtong nito. Seryoso din siyang napatingin dito. Bahagya pa nga siyang kinabahan. Bagaman lagi itong seryoso, pero sa tingin niya ay mas seryoso ito ngayon. "Anong favor naman yan, Kaz? Alam mo naman na basta kaya kong gawin, okay ako." Sabi na lamang niya, saka kunwari ay sumipsip ng konting kape na kanina pa niya in-order bago pa man dumating si Songka. "Of course, kaya mong gawin ito." Ngiti pa nito. "Ano ba kasi yan?" Pag-uusisa niya para matapos na kung ano mang pumapasok sa kanyang isipan. "Ganito kasi yun, Kaz." At ikwinento sa kanya ni Zongka kung paano nito nakilala ang milyonaryong si Mr. Frego Falcon. Ang Mr. Falcon na ito daw ay 33 anyos na, mayaman, guwapo. Ang kaso lamang ay wala daw itong gusto sa commitment, kahit na kaninong babae. Kung hindi, ang nais lamang daw nito ay magkaroon ng isang anak. Kapalit ang 25 million ay gusto ng mayamang lalaki na dalhin ni Zongka sa sinapupunan nito ang sanggol. At kapag naipanganak, ay ibibigay din kagad sa lalaki. At ang lukarit niyang pinsan ay nasilaw kaagad sa pera at pumayag, ganoong ayaw pa naman itong magbuntis. Dahil sa career at ang gusto nito ay siya ang magbuntis at hati sila sa 25 million. "Ano?" Gulat na gulat niyang react matapos ito magkwento sa kanya. Napatayo siya at nakahanda na sanang iwanan si Songka nang pigilan siya nito sa kamay. "Rian, please. Alam ko namang kailangan mo ng pera para sa board exam. Wala kang regular na trabaho, kaya malaking tulong sa'yo ito. At kina tito, di ka ba naaawa kay tito? Nagtsatsaga siyang magbiyahe sa bulok niyang sidecar para lamang mapakain kayo ni tita. Rian, ito na ang pagkakataon para matulungan mo sila." Pangungumbinsin nito na may pakiusap na boses. Inis siyang sinulyapan nito. "Oo, mahirap lang kami, Zongka. Pero tahimik ang buhay namin. Kapalit ng dignidad ko ang sinasabi mo. Dahil para ko na ring binibenta ang sariling dugot laman ko." Tanggi niya pa rin sa naiinis na boses. Hindi niya kailangan ng pera kapalit ng kanyang anak. Nangarap siya ng masaya at buong pamilya, katulad ng meron siya ngayon. Kahit naghihirap ang buhay nila, itinataguyod siya ng magulang para mapatapos ng pag-aaral.
Konting halaga na lamang ang kailangan niya para makapag-take ng board exam at pagkatapos, makakapagtrabaho na siya ng maayos at makakatulong na siya sa kanyang magulang. Kaya, hindi niya kailangang ibenta ang anak niya. Iniwan niya ito sa loob ng coffee shop, pero kasunod niya din itong lumabas. Sige na please. Naka-oo na ako kay Mr. Falcon. Ang totoo nga niyan, nasa account ko na yung pera. Kapag pumayag ka maging surrogate, ibibigay ko na kagad sa'yo ang malaking halaga. Alam mo naman pangarap ko ang pagiging model at hindi ako pwedeng magbuntis. Pangungulit pa nito sa kanya at muli siyang hinawakan sa kamay. Gusto niya itong bulyawan. Bakit umoo ka agad dito sa tao? Kinugdi pa nga siguro ang pinsan niya kung papayag siya. Songka, kilala mo ako. Ayaw kong madawit sa kahit na anong problema. Kaya ibalik mo na lamang ang perang yun kay Mr. Falcon. At sabihin mong ayaw mong magbuntis. Hindi yung idadamay mo pa ako. Hindi niya napigilan ang sariling sigawan nito. Hindi pwede. Kaya please, pumayag ka na. Pakiusap pa rin ito. At bakit naman hindi pwede, ha? Problemado niyang tanong. Alanganin itong tumingin sa kanya. Kung ayaw mo magbuntis, ibalik mo na lamang yung pera sa taong yun. Nagalaw ko na yung pera, Kaz. Ayan o. Itinuro pa nito ang magarang kotse na minamaneho nito kanina. Ano? Natutop naman niya ang dibdib sa kabiglaan. Napatingin siya sa gawin ng sasakyan. Kaya Kaz, pumayag ka na please. Wala naman akong pampalit sa 5 milyon na nabawas ko sa pera ni Mr. Falcon. Pag nagkataon makukulong pa ako. Malungkot na saan nito. Halos maiyak sa kanyang harapan. Nasa po na lamang niya ang kanyang ulo at hindi alam ang sasabihin. Nang hihina siyang napasandal sa gilid ng mamahalin nitong sasakyan. Niyakap naman siya nito at patuloy na kinukumbinsi. Lumipas ang 3 oras na ayaw siya nitong tantanan hanggat hindi siya napapapayag. Alam naman niyang gagawin ni Songka ang lahat para sa pamilya nito. Maliit pa man ang kanyang pinsan, ay pangarap na talaga nitong maging modelo. Na magkahiwalay ang mga magulang ni Songka, ay naiwan sa poder nito ang bunsong kapatid, kaya kailangan nitong lalong magsumikap. Ganun man, ang sabi nito ay hindi malalaman ni Mr. Falcon na siya ang magdadalang tao para sa anak nito. Hindi rin nila kailangang magsiping dahil ililipat na lang sa kanyang ovary ang sperm cells ni Mr. Falcon at napakadali lang daw ng gagawing procedure. Masyadong napaghandaan ni Zongka ang lahat dahil nagpa-examine na ito tungkol sa kalusugan at pasado yun kay Mr. Falcon. Hindi rin ito direktang nakakausap ni Zongka kundi sa tauhan lang nitong si Jessica. Katiwala daw ito ng lalaki. Si Jessica rin ang nag-transfer ng pera sa account ni Zongka at katunayan ay nasa isang kondo na sina Zongka at ng kapatid nito na binili ni Mr. Falcon para sa kanyang pinsan. Kaya hindi niya lubos maisip kung gaano ito nagawang lokohin ng babae. Tatawagan kita bukas, Kaz, ha? Thank you so much. Sabi ni Zongka pagbaba ng kotse nito. Inihatid siya ng pinsan sa bahay pero hindi naman ito pumasok sa loob at agad nang nagpaalam sa kanya. Nakangiti naman si Zongka na dumating sa kanyang condo unit na ibinigay sa kanya ni Mr. Falcon. Pagmamay-ari niya na yon at lalo siyang nagdiwang sa kaligayahan nang pumayag si Rian sa kanyang plano. Hi babe. Bati ni Jordan sa kanya nang pumasok ang kanyang boyfriend. Kinabig siya kaagad nito at hinalikan sa labi. Pumayag ba yung pinsan mo? Excited itong tanong. Kasabwat niya ito sa plano. Ako pa ba? Pagmamalaki niyang tugon. Tell me, paano mo siya napapayag? Hinagod ng maliit nitong palad ang pisngi niya, pababa sa kanyang braso. Wala naman akong alam kay Mr. Falcon. Tingin ko nga talaga, matanda na ang lalaking ito na gusto na lamang gumamit ng babae para magdala ng anak niya. Pero ang sabi ko kay Rian, 30 years old lang si Mr. Falcon. Para naman kapanipaniwala. Tugon niya rito. Ang galing mo talaga, babe. So ano, tuloy ang plano? Excited pa rin itong tanong na hinalikan siya sa kanyang mga pisngi. Oo naman. Nakangisi niyang tugon, kaya napahalakhak ang lalaki. Ang plano nila, kapag naiturok na ang sperm cell ni Mr. Falcon kay Rian,
ay tutungo sila ni Jordan sa ibang bansa kasama ang kanyang kapatid. At syempre, wala na siyang balak magpakita kay Rian o di kaya kay Mr. Falcon. Pwede niyang sabihing negative ang resulta ng procedure. Napakasimple. At doon mamumuhay sila ni Jordan ng masaya. Hindi naman siya tanga katulad ng pinsan niya para ipagamit ang matres niya sa iba. Ang galing kaya niyang umakting. Kaya napaniwala niya si Rian kanina at napapayag niya ito. Maayos na ho ang lahat, sir. Nakangiti si Isaac sa harapan ni Rego or Frego Falcon ngayon. Ang pangalang Frego ay sinunod lamang nito yon sa pumanaw nitong anak, 3 taon na ang nakalilipas. Nasa sinapupunan pa lamang ito ng asawa ay pinaglaanan na talaga nila. Kabuwanan na ng kanyang asawang si Blith nang madisgrasya sila. Nasawi ang kanyang mag-ina habang siya naman ay nakaligtas. Simula noon ay di na siya nag-asawa pang muli. Dahil magpahanggang ngayon, si Blith pa rin ang kanyang mahal. Wala siyang balak magpakasal muli at lalong wala siyang plano na magmahal ulit dahil walang makahihigit sa puso niya kay Blith. Naroon si Isaac sa kwarto ng lalaki upang ibalita ang resulta ng pagkikipag-usap nito kay Mr. Tuason. Nasa Davao sila ngayon ng kanyang kaibigan upang bilhin ang isa sa mga property ng matanda. Balak niyang magpatayo ng rest house at iuwi sa Davao ang kanyang magiging anak kapag nailuwal na ito ni Zonka. Sa Davao niya ititira ang bata. Napapangalanan niya ding Frego tulad ng pumanaw niyang anak. At si Blith ang kikilalanan nitong ina at hindi ang isang surrogate mother nitong si Zonka. Wala ring habol ang babae dahil bayad ito. At syempre, hindi siya kilala ng babae dahil Frego ang gamit niyang first name. Ang totoo, matagal na siyang naghahanap ng babaeng pwedeng magdala ng kanyang anak at si Zonka ang napusuan niya. Maganda at alam niyang hindi siya lolokohin. Kilala din ito ni Jessica na kanyang secretary kaya may tiwala siya sa babae. Okay, good job. Kinuha niyang inabot nitong envelope at inilabas ang nakapaloob na dokumento. Gusto kong asikasuhin mo ang rest house na ipapatayo ko rito. Kailangan ko lang bumalik ngayon sa Maynila. Matapos yun pasadahan ng tingin ay ibinalik niya sa loob ng envelope. Yes sir. Kinuha nito ang cellphone at nagpabook ng flight pabalik ng Manila para sa kanyang boss. Samantalang si Rian ay kinakabahan. 3 araw ang lumipas simula nang pumayag siyang maging surrogate at sinamahan na siya ni Zonka sa hospital para sa surrogate transfers embryo ovary. Kasama nito si Jessica. Pinsan ko, pagpapakilala ni Zonka sa kanya sa kasama nitong si Jessica. Hi, mabuti naman at sinamahan mo si Zonka. Feeling ko kasi kinakabahan siya. Nakangiting sabi ni Jessica sa kanya na halatang wala itong alam sa plano ng kanyang pinsan. Buong akala nito ay naroon siya para samahan lamang si Zonka. Hindi na lamang siya sumagot kay Jessica nang initaan ito dahil ayaw niyang magsinungaling. Ni hindi pa nga niya nasasabi sa kanyang magulang ang pagpayag sa pakiusap ni Zonka. Alam niyang tutol din ito sa naging pasya niya. Ayaw niya namang mapahamak ang pinsan niya, lalo at pera ang napag-usapan dito. Hindi rin naman alam ni Jessica na siya ang gagamitin ni Zonka dahil nasa labas lang ito ng room. Thank you, Kaz. Napakabait mo talaga sa akin. Sabi ni Zonka sa kanya habang pauwi at galing ni sila sa hospital. Tahimik lamang siyang pinakiramdaman ng sarili. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya matanggap sa sarili na napapayag siya ni Zonka. Dumaan pa muna siya sa mall at pinag-shopping siya nito, pati na rin ang kanyang mga magulang. Dumaan din sila ng restaurant upang mag-take out ng pagkain pero nanatili lang siya sa loob ng sasakyan. Tulad ng dati ay inihatid lamang siya nito at di na ito pumasok sa loob ng bahay. Nagulat pa ang kanyang ina nang dumating siyang maraming dala. Naku anak, ito talagang si Zonka. Kapag nagtapon ng pera, tingnan mo to oh, napakamahal. Sabi ng kanyang ina habang sinisipat ang tag price nang binili nitong damit para sa inay Evita niya. Oh, at ito rin. Ang sabi pa nito na sinipat ang tag price ng mga pinili nito para sa kanyang ama. Pero ang pinagtataka niya lang kay Zonka, ang sabi kasi nito ay hati sila sa pera galing kay Mr. Falcon. Subalit wala itong ibinigay sa kanya.
Baka bukas or sa susunod na araw. Iniisip niya lamang kasi ang gagastusin sa panganganak niya. Kung sakali, dahil wala pa siyang trabaho. Hindi rin gaano kalaki ang kinikita niya sa pagtuturo online sa mga batang foreigner. Dahil bihira lamang yon. Kayo nang bahala dito, Nay, ha? Magpapahinga lang ako sa kwarto. Saka tumalikod na. Lingid kay Rian, nakasalukuyan ng patungo si Zonka sa airport. Naroon na rin si Jordan at ang kanyang kapatid. Bago pa man isa ilalim ang transfer embryo kay Rian, ay nakaprepared na rin siya. At syempre, hindi na siya nito makokontak dahil ngayon pa lamang ay nagpalit na siya ng number. Kahit si Jessica ay di na siya nito makokontak pa. Sorry na lang kay Rian. Kinabukasan, maaga pang gumising si Rian na parang walang nangyari kahapon. Naligo siya para sa kanyang first class online ngayong umaga. Nagtuturo siya ng wikang Tagalog sa mga batang foreigner na nasa Pilipinas ngayon. At second class naman niya ay hapon. Ang perang kinikita niya ay iniipon para sa kanyang board exam. At kapag naging registered teacher na siya, sa kanya balak mag-apply sa mga malalaking university at saka pa lamang niya matutulungan ng kanyang mga magulang. Isang oras ang itinagal ng klase niya at pagkatapos, saka siya lumabas ng kwarto upang mag-almusal. Sakto namang nasa komedor ang kanyang ina. Binati kaagad siya nito at pinaghain. Wala na noon ang kanyang ama at katulad ng mga nakaraang araw ay nagbabiyahe na ito. Sa paglipas ng isang buwan, sa kaniya napansin ang pagbabago sa sarili. Madalas siyang nahihilo at kahit amoy ng bawang at sinaing ay ayaw niya. Kaya nagkukulong siya sa kwarto. Halos hindi na nga siya makita ng inang lumalabas sa kanyang silid. Ito may nagtataka sa kanyang pagbabago. Anak, may nararamdaman ka ba? Tanong ng kanyang ina. Di na makaagad nito ang kanyang noo. Lumabas lang siya noon upang uminom lamang ng tubig at nadatnan niya ito sa sala. Wala ho. Pagsisinungaling niya dahil nahihilo siya at nasusuka. Pero anak, namumutla ka. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil nagdilim na ang kanyang paningin. Napasigaw ang ina ng dalaga. Mabuti nga at naagapan sa pagbagsak ng anak. Mabilis siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay upang madala sa ospital ang anak. Nitong huli niya pa napapansin si Rian na sobrang tahimik at walang ganang kumain. Katunayan ay bumagsak ang katawan nito. Mas madalas itong magkulong sa kwarto kaysa makipagkwentuhan sa kanya. Kung dati ay nag-garden pa ito, ngayon ay hindi na nito naalalang diligan ang paborito nitong halaman. Ano nga kaya ang sakit ng kanyang anak? Nagising naman si Rian sa hospital habang kasalukuyang kausap ng kanyang ina ang doctor na nag-check up sa kanya at sinabing nasa first trimester na siya sa kanyang pagbubuntis. Kaya ganoon na lamang ang panlalamig niya. Ang kanyang ina naman ay gulat na inaasahan na niya. Dahil paano nga ba siya mabubuntis, ganoong wala naman siyang nobyo. Siguro, kailangan niya nang sabihin sa ina ang pag-oo niya sa kanyang pinsan. Wala na siyang choice kung hindi ang aminin ng totoo. At kailangan niya na ring tawagan si Songka upang ibalitang nagdadalang tao na siya. Anak, siguro naman ay may plano ka nang sabihin sa amin ng iyong ama ang tungkol dyan si dinadala mo. Pagdating sa bahay ay narinig ni Rian ang sinabi ng kanyang ina. Kapwa nakatutok sa kanya ang paningin ng magulang dahil naroon din ang kanyang ama at nagpasundo sila sa kanyang itay sa hospital para less pamasahe na. Ikinagulat din ito ang balitang nagdadalang tao siya. Hindi naman galit ang mga ito. Kung hindi, ay nagtatanong ang mga matang nakatingin sa kanya. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sabihin ang totoo sa magulang. Kung paano siya pumayag sa kondisyon ng pinsan. Na sa totoo lang, ay wala siyang balak sumang-ayon sa kagustuhan nito noong una. Kung hindi dahil inalala lamang niya si Songka. Problemadong nakatingin ang mag-asawa matapos niyang sabihin ang lahat sa mga ito. Hindi man magsalita ang mga magulang niya, alam niyang nabigyan niya ito ng problema. Bagay na ngayon lang nangyari dahil iniiwasan niyang bigyan ng sama ng loob ang mga ito. Magpahinga ka na anak, huwag mo na munang isipin ang bagay na yan. Kailangan maging healthy ang bata. Kalaunan ay sabi ng inay niya. Inihatid pa siya nito sa kanyang silid. Hindi rin siya umimik. Papalipasin niya muna ang araw na iyon.
Pagpasok sa kanyang silid ay tinawagan niya kaagad ang pinsan upang ibalitang buntis na siya at itanong kung anong dapat niyang gawin. Nag-aalala din siya para sa kanyang dinadala, pero hindi niya ito makontak sa hindi alam na dahilan. Hindi siya napagod nang muli itong tawagan, pero katulad din ng unang tawag niya, hindi niya pa rin ito makontak. Iniisip niyang busy lang si Songka, kaya ayaw nitong paistorbo. Ipagpapabukas na lamang niyang pagtawag dito. Minabuting matulog na lamang matapos niya magbihis. Kinabukasan, paggising ay kaagad siyang naligo. Katulad ng mga nakaraang araw, ay naroon pa rin ang kakaibang pakiramdam niya. Nasusuka at tila nahihilo siya. Pero dahil may vitamins na binigay sa kanya ang doktor kahapon at gamot sa pagsusuka, ay di niya na yun gaanong nararamdaman nang uminom kaagad siya pagkakain ng breakfast. Mabuti naman anak at bumabawi ka na sa pagkain. Nakangiti ang kanyang ina nang lumapit sa kanya. May dala itong bulaklak at inilagay sa isang vase. Saktong tapos na siya nun kumain at kasalukuyang hinuhugasan ng pinagkainan. Napangiti din siya nang makita ang mga paborito niyang bulaklak. Ilang linggo na rin niyang hindi inaasikaso ang kanyang garden. Mahilig kasi ang kanyang ina sa mga flowers, kaya nakahiligan niya na rin. Lumapit siya sa ina at yumakap rito. Inay, sorry ha. Usal niya na tinutukoy ay ang pagdadalang tao niya ngayon. Ramdam niyang hinagod siya nito sa likod. Anak, mabuti kang babae. Kaya anuman ang naging desisyon mo, ay alam kong makakabuti para sa pinsan mo at maging sa taong naghahangad magkaroon ng anak. Tugon nito na parang maiiyak siya. Nakita pa nito ang pagpahid niya ng luha. Huwag ka nang umiyak anak. Ang mabuti mong gawin ay alagaan ang baby na nasa iyong sinapupunan. Nandito lang kami ng ama mo. Salamat po inay. Sa huli ay ngumiti siya. Matapos silang mag-usap ng ina, ay nagpaalam siyang pupuntahan ng pinsan sa condo unit nito dahil hindi niya pa rin makontak ang babae. Gusto niya itong makausap tungkol sa baby. Habang si Rego naman ay napatayo sa binalita sa kanya ni Jessica na isang buwan nang walang kontak kay Songka at wala na rin balita kung anong nangyari sa babae. Pakiramdam ni Rego ay sumulak ang kanyang dugo sa balitang bumungad sa kanya. Just find where she is. Nagtaas siya ng boses sa kabiglaan. Saktong kakapasok lang niya noon sa office. Matagal niya ng secretary si Jessica. Ngayon pa ba ito papalya? Hindi naman siya basta-basta papayag na ilayo ni Zongka ang kanyang anak. Hahalughugin niya ang buong mundo. Makita lamang niya ang babae. Batid niyang sa pagkakataong yon ay nasa first trimester na si Zongka. Dahil alam niyang fertile ito sa araw ng surrogation. Gusto niyang malaman ang resulta matapos ang isang buwan. Yes, sir. Nakadama ng takot si Jessica na lumabas sa office ni Rego. Alam niya kung paano ito magalit. Tinitiyak niya na masesesante siya. Ilang oras niyang paulit-ulit denial ang cellphone number ni Songka pagbalik niya sa kanyang cubicle. Pero tila sinadya ng babae na hindi ito makontak. Agad siya nagpaalam sa boss na pupuntahan sa condo unit ito ang babae nang hindi pa rin makontak pagkalipas ng mga ilang oras. Pinayagan naman siya nito pero binalaan siyang kailangan niyang makita ito at makausap si Songka ora mismo. Sakto namang narating ni Rian ang condo ni Songka at ganoon na lamang ang panlulumo niya dahil wala na ang pinsan doon. Nakailang katok na siya nang may mapadaan at sinabing mag-iisang buwan nang walang tao sa lugar na iyon. Hindi siya makapaniwala at hindi niya alam ang gagawin nang maisip puntahan ang manager ni Songka. Doon niya nalaman na nag-resign na si Songka at kasalukuyang nasa ibang bansa na ito kasama ng nobyo at kapatid. Halos hindi pa nag-sink in sa utak niyang sinabi nito kung hindi pa siya tinapik ng isang babae. May problema ba miss? Pag-aalala nitong tanong sa kanya na makitang namumutla siya. Nagmamadali siyang nagpaalam habang nanginginig ang kanyang kalamnan. Niloko siya ni Songka. Tinangay nito ang malaking halagang nakuha mula kay Mr. Falcon. Paano nito yung nagawa sa kanya? Paano na siya ngayon? Paano ang kanyang dinadala? Sa kawalang maisip ay napaiyak siya. Napakalaking problema ang binigay sa kanya ni Songka. Hindi niya akalaing pagkatapos niya itong tulungan ay magagawa pa siyang lokohin ng babae. Sa gitna ng pag-iyak
ay nanghihina siyang nanghagilap ng mauupuan dahil tila nahihilo na naman siya. Mabuti na lamang at may kalapit na bench doon. Doon niya muling ibinuhos ang sama ng loob sa kanyang pinsan. Iniisip niya kung paano na naman niya ipagtatapat sa magulang ang bagay na iyon. Tiyak niyang lalo itong mabibigyan ng problema at sama ng loob. What do you mean na wala na si Songka? Galit na tanong ni Rego kay Jessica pagbalik nito sa office at na-confirm na wala na ang babae sa condo unit nito. Sa galit ng lalaki ay naibagsak nito sa mesa ang nakakuyom nitong kamao. Naglikha iyon ng ingay upang mataranta ang babae. Sir, I'm sorry ho. Hindi ko ho alam na lolokohin niya ako. Nagtiwala din ho ako sa kanya. Sa takot ay napaiyak si Jessica sa harapan ng boss nito. Hindi ako tumatanggap ng sorry. You know that. Just find out who can tell us now where that woman is. Kung ayaw mong ipakain kita sa alaga kong leon. Galit na sabi ni Riego sa sekretarya nito na lalong ikinatakot ni Jessica. Kalaunan, Sir, alam ko na po kung sino makakapagturo sa atin kung nasaan si Songka. Sabi ni Jessica habang kinakalma ang sarili sa pag-iyak matapos ang ilang sandaling pag-iisip. Sino? Matalim na mga mata ang pinukol nito sa kanya. Ang pinsan niya ho, si Rian. Kasama siya ni Songka nung araw ng sorregation at sigurado akong kasabot siya sa panluloko sa atin ni Songka. Takot man ay sabi ni Jessica. Hanapin mo siya at hiharap mo sa akin ngayon din. Magkapangyarihang utos ni Rego. Sa dinami-dami ng lolokohin ng mga ito ay siya pa ang napili ng dalawa. Humanda sa kanya ang babae. Ito ang mananagot sa kanya. Pangatlong balik na ni Rian sa center ngayong araw at nasa 15 weeks na ang tiyan niya ayon sa midwife na nag-check sa kanya. Kaya marahil malaki na ang kanyang tiyan. Nagbigay din ito ng referral para sa ultrasound nang sa gayon ay malaman kung healthy daw ba ang kanyang baby. Congratulations, Mommy! It's the fraternal twins! Masayang pagbabalita ng doktor sa kanila ng kanyang ina matapos ang resulta ng ultrasound. Dahilan para manlaki ang mga mata nilang dalawa ng kanyang ina. At dahil sa balitang yon ay nanlamig ang kanyang mga kamay at hindi lang sa excitement, kundi sa takot na rin ng gastusing nakaamba sa kanila para sa panganganak niya at pagpapalaki ng kanyang mga anak. Salamat po, Doc. Ang sabi ng inay niya nang muli itong magsalita at sabihing healthy ang kanyang baby. Hindi na siya makapagsalita. Nasa kanya pa rin ang gulat. Tumango ang doktor na nakangiti at binigyan sila ng vitamins para sa baby. Mahahalatang walang imik si Rian hanggang sa nakauwi na ito sa bahay. Iniisip kasi nito kung paano niya bubuhayin ang kambal na nasa kanyang sinapupunan. Paano kapag nailabas niya na ito? At ang tanong niya, kaya niya bang iluwal ng normal ang baby? Kung hindi naman, saan kamay nila kukunin ang pambayad sa kanyang panganganak? Nang malaman ng kanyang mga magulang na niloko siya tinakasan ni Songka, pagkatapos ng lahat ay alam niyang hindi natuwa ang parents niya. At eto, panibagong sama ng loob na naman ang ibinigay niya sa magulang. At ngayon, dobleng problema ang hinaharap nila. Naiyak na naman siya dahil sa frustrations. Anak, hindi maganda sa buntis ang umiiyak. Papangit ang apo ko niyan. May halong pagbibiro ang boses ng kanyang ina. Halos maghapon kasi siyang nagkulong sa kwarto at wala siyang ganang kumain. Nahalata nito ang pagmumugto marahil ng kanyang mga mata, kaya nalaman ng kanyang ina na umiiyak na naman siya. Kundi pa siya pinilit maghapunan, ay wala siyang balak lumabas ng silid. Narinig niyang tumikhim ang kanyang ama na nasa harap din ng hapag. Alam niya, alam na nito marahil ang lahat at paniguradong nasabi na ng kanyang ina. Sigurado ako anak na hinahanap na ni Mr. Falco na yun si Songka. Kung may kontak ka sa ama ng anak mo, abay maaari kang lumapit sa kanya. Deklara ng kanyang ama pamaya-maya. Magandang idea yan, Goryo. Ang kaso, di ba nga ang sabi ng anak mo, hindi nga kilala ni Songka ang lalaking ito. At kapag lumapit si Rian dito, tiyak na mawawalan tayo ng apo. Kaya mas nakabubuti kung wag na. Tugon naman ng kanyang ina sa sinabi ng ama. Hahanap na lang po ako ng trabaho, inay, itay. Maliit pa naman tong tiyan ko. Sabi niya
Naalanganing tumingin sa mga ito. Tapos siya ng kolehiyo. Siguro naman ay may tatanggap sa kanyang company. Ayaw naman niyang iasa na lang basta sa mga magulang ang gastusin niya sa panganganak at sa pagpapalaki sa kambal. Sa isang banda, gusto niyang matuwa dahil hindi mawawalay sa kanyang-kanyang anak. Kaya, sisikapin niyang buhayin ng mga ito mag-isa. Sa sinabi niya ay nagkatinginan ang mag-asawa. Tumutol pa ang kanyang ina sa kanyang naging desisyon, pero desidido na siyang kumilos ngayon pa lamang para makapag-ipon para sa kanyang panganganak. Kinaumagahan ay maaga siyang gumayak upang mag-apply. Kahit anong trabaho ay papasukin niya para lamang sa kanyang anak. Hindi ito ang panahon para paghinaan siya ng loob at isipin ng isipin ang panluloko sa kanya ni Zonka. Alam niyang darating ang araw na magkikita din sila. Ngunit sa malas ay walang hiring sa kanyang inaplayan. Pasado 11:00 na yun ng umaga at pagod na siyang maglakad, bitbit ang kanyang requirements. 3 kumpanya na ang kanyang tinungo na walang bakante at nasa harap siya ngayon ng mataas na gusali at magbabaka sakali kung may bakante. Kinakabahan siya ngayon na di mawari habang humahakbang papasok sa loob ng gusaling iyon. Kalaunan ay napahawak siya sa kanyang sintido nang makaramdam ng matinding pagkahilo. Wala pa kasi siyang kain simula kaninang umaga. Bagaman hindi siya nagsusuka, ay wala pa rin siyang ganang kumain. "Miss, are you okay?" Nag-aalalang boses ng isang lalaki ang narinig ni Rian. Naramdaman niya rin kaagad na inagapan siya nito sa braso at inalalayang makaupo. Wala naman sanang balak tulungan ni Frego ang babae kung hindi niya lang nakitang namumutla ito habang nakahawak sa sintido. Papasok na sana siya sa loob ng building nang mapansin niya ito. Kita niya din ang nakaumbok nitong tiyan, kaya panigurado siyang buntis ang babae. At dahil dito, naalala na naman niya ang pumanaw na asawa. Ganoon siya ka-eager magkaroon ng anak. Inalalayan niya itong umupo sa kalapit na bench na makikita sa labas ng building. Dali-dali niya itong iniwan at kumuha ng tubig sa loob ng kanyang sasakyan. Napasunod naman ang tingin si Rian sa lalaking may mabuting kalooban na tumulong sa kanya. Hanggang ngayon, nasa dibdib pa rin niya ang kakaibang kaba dahil sa lalaking iyon. Kalaunan ay bumalik ito at may dalang tubig at inalalayan pa siyang uminom. Salamat." Nahihiya siya habang nag-iwas ng tingin dito. Hindi niya alam kung bakit. Para siyang na-intimidate bigla sa lalaki. Tila ba may something rito? Hindi kaya dahil sa sobrang gwapo nito, na para bang hindi basta-bastang tao. Halatang mayaman ang lalaki. "Kung okay ka na, iiwanan na kita." Ang sabi nito sa kanya matapos siyang uminom ng tubig. Ipinagpasalamat niya ang sinabi nitong yun sa kanya. "Salamat sir, pauwi na rin naman ako." Sabi niya sabay tango. Uuwi na rin siguro muna siya at bukas na lamang siya ulit hahanap ng trabaho. Baka sadyang hindi siya swerte sa araw na yon. "Ihatid na kita." Tumayo ito habang tinitingnan ang suot na orasan. Hindi rin maintindihan ni Frego kung bakit parang nag-aalala siya sa babae. Kaya nagpresenta na siyang ihatid ito. Or pwede rin sa batang nasa sinapupunan nito siya nag-aalala. "Naku, wag na." Mabilis na tanggi ng babae. Dama niyang kanina pa ito umiiwas ng tingin sa kanya. May problema kaya sa mukha niya ngayon, kaya hindi ito makatingin ng diretso. Matapos itong uminom, ay nakita niyang nawala ang pamumutla ng babae. Bumalik din ang natural na kulay ng mga labi nito. Mababaanag ang lungkot nito sa mga mata at pansin niya ang resume na nasa loob ng plastic envelope na hawak nito. Hindi rin ito nagpapilit na ihatid niya dahil nagmamadali na itong umalis. Nagkibit balikat na lamang siya saka pumasok sa loob ng building. Malungkot na dumating si Rian sa bahay dahil na rin hindi naging successful ang paghahanap niya ng trabaho sa araw na iyon. "Anak, may naghahanap sa'yo." Salubong sa kanya ng ina, saktong pagpasok niya ng bahay. Nakita niyang nag-aalala ang reaksyon nito sa mukha. "Sino ho, Nay?" Pagtataka niya ring tanong, pero hindi na ito nagawang sagutin dahil nagsalita ng sinasabi niyang bisita. "Ako Rian." "Jessica!" Nakilala niya kaagad ang babaeng kasama ni Zonka noon sa hospital. "Ano ginagawa mo dito?" Humakbang siya papalapit sa babae kahit na kinakabahan. "Matagal na kitang hinahanap, Rian.
Halos nahalughog ko na ang buong kamay nilaan. Diyos me, dito lang pala kita matatagpuan. Ang sabi nitong nakangiti pa rin. Inanyayahan niya muna itong umupo at ang kanyang ina namay pinagtimpla ng inumin ng kanyang bisita. Nagbihis naman muna siya sa silid bago binalikan si Jessica. Umupo siya sa tapat nitong sofa. Hindi man niya tanungin ay parang nahuhulaan na niya ang pakay nito. Alam niyang may kinalaman yun kay Zongka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa riyan. Ikaw talagang pakay ko. Gusto kong makausap ni Sir Frego Falcon. May konting katanungan lang siya sa'yo tungkol kay Zongka. Lumagabog bigla ang kanyang dibdib sa sinabi nito. Anong gagawin niya ngayon? Sasabihin niya ba ang totoo kay Mr. Falcon? Bakit parang natatakot siyang humarap sa lalaking iyon? Tahimik lang si Rian habang nagbabiyahe kasama si Jessica patungo sa bahay ng sinasabi nitong Mr. Falcon. Yes sir, kasama ko ho si Rian ngayon. At sigurado siyang kausap ni Jessica ngayon si Mr. Falcon sa kabilang linya. Pakiramdam niya, lalo siyang kinakabahan. Hindi siya mapalagay sa kanyang kinauupuan at gusto na lamang niyang bumalik pa uwi ng bahay. Natatakot siyang makaharap ang lalaki. Okay po sir, bye. Nilingon siya ni Jessica pagkababa ng linya. Ginitian siya nito na para bang sinasabing wala siyang dapat ipag-alala nang gagapin nito ang palad niya. Nasabi rin niya kay Jessica ang totoo sa ginawang panloloko sa kanya ni Zongka. Kaya marahil, masaya ito ngayon. Lalo pa at nagdadalang tao na siya sa anak ni Mr. Falcon. Wala naman siyang choice, kundi ang sabihin ang totoo sa babae. Kahit ang kapalit noon ay mawawala sa kanya ang kambal. Pero karapatan din naman ni Mr. Falcon na makita ang mga anak. Kapag nailuwal na niya ang mga bata at na kay Mr. Falcon ang mga bata, babalik na siya sa dating buhay niya. Iyon na lamang ang magandang bagay na nasa isip niya ngayon upang mabawasan ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Wala pang isang oras ay nasa tapat na ng malaking gate ang taxi kung saan sila lula ni Jessica. Inalalayan pa siya nitong bumaba. Ingat, baka mapapano ang baby. Halatang concerned ito sa dinadala niyang sanggol. Nag-doorbell ka agad nang matapat ito sa mataas na gate. Wala pang isang minuto ay may nagbukas ka agad na guard at ngumiti sa kanila. Halika na sa loob, Rian. Ako nang bahala magpaliwanag at magsabi kay sir tungkol sa ginawa ni Zongka sa'yo. At kung anumang magiging desisyon niya, mas nakakabuting sundin mo na lamang, okay? Kasalukuyan silang nasa hallway, papasok sa napakagandang bahay nang sabihin nito yon sa kanya. Tumango na lamang siya bilang tugon. Tanaw niya ang magagandang halaman sa loob ng garden. Iba't iba ang kulay ng bulaklak. Bagay na nagpagaan bigla ng kanyang pakiramdam. Nabawasan ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang salubungin sila ng isang ginang na may ngiti sa labi. Halos kasing edad lang ito ng kanyang ina. Ah, ikaw ba si Rian? Mabait nitong tanong. Opo. Tipid niyang tugon, halatang nahihiya. Hinawakan kaagad siya nito sa kamay at inakay papasok sa loob ng malaking bahay. Si Jessica naman ay abala sa cellphone at marahil ay kausap na naman ito si Mr. Falcon. Ibinilin ka sa akin ni sir. Inalalayan pa siya nitong umupo sa sofa. Habang si Jessica naman ay nagpaalam na aakyat sa pangalawang palapag ng bahay upang kausapin si Mr. Falcon. Naroon daw kasi ito sa opisina. Naiwan naman siya sa ginang na nagpakilala sa kanyang si Nana Remy. Kamen, sabi na Riego, saktong may kumatok. Inaasahan niyang si Jessica iyon. Nauna lang siyang konti dahil kadarating lamang din niya. Nagmamadali kasi siyang umuwi nang tawagan siya nito kanina at ibinalitang kasama na ang pinsan ni Zongka na si Rian. Sir! Bahagyang nakangiti si Jessica sa kanya nang pumasok ito sa loob ng kanyang mini office. Tipong may sasabihin ito. Doon sila madalas mag-usap in private kapag nasa bahay lamang sila. Go ahead. Itinuro niyang upo ang katabi ng kanyang mesa at itinutok ang paningin sa babae habang hinihintay ito magsalita. Umupo muna ito bago nagsalita. Ikinagulat naman niya ang sunod nitong sinabi. Ayon kay Jessica, ginamit lamang ni Zongka si Rian para sa surrogation dahil ayaw nitong magbuntis. Tinangay nito ang lahat ng perang ibinayad niya at ngayon
Dinadala ni Rian sa sinapupunan nito ang kanyang anak. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Marahil dahil sa kaligayahan ng malamang kambal ang nasa sinapupunan ng babae. Sa sobrang excited nga niya, ay mabilis siyang lumabas ng opisina upang puntahan ang babae. Nakahinga naman ng maluwag si Jessica paglabas ng boss niya. Sa wakas, naresolba na rin ang problemang ibinigay sa kanya ni Songka at kailangan niyang mag-ingat sa susunod. Napatayo naman si Rian sa kanyang kinauupuan pagkakita sa lalaking pababa ng hagdan. Pamilyar kasi sa kanya ang lalaki na walang iba kundi ang nagmagandang loob na tulungan siya kaninang umaga. Kung ganon, ay ito si Mr. Falcon, ang ama ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan ngayon. Dahil dito, kumalabog na naman ang kanyang dibdib nang magsumpong ang mga titig nila. Marahil ay nakilala din siya nito kaya hindi maialis ng lalaki ang mga mata sa kanya. Nakatanaw lamang sa kanila si Nana Remy na kausap niya kanina. Hindi naman makapaniwala si Riego nang mamukhaan ang babaeng tinulungan niya kanina sa harapan ng gusaling pagmamay-ari niya mismo. Niwala siyang idea na ang babaeng yon ay siyang ina ng kanyang kambal at ang dating galit na nadama niya dahil sa ginawang panluloko ni Songka sa kanya ay naglaho na nang makita ang babaeng ito. Ang mahalaga na lang sa kanya ngayon ay nasa malapit lamang ang kanyang anak. Hinagod niya ito ng tingin hanggang sa umabot sa nakaumbok nitong tiyan ang paningin at nag-init ang gilid ng kanyang mga mata na natural lamang na nararamdaman ng kaligayahan ng isang ama. Gusto niyang hawakan ng babae at magpasalamat pero kinalma niya ang sarili. I want you to stay here until you have given birth. Sana okay lang sa'yo. May halong pakiusap ang boses niya nang sabihin iyon. Kung kaninang umaga ay nag-iwas ito ng tingin sa kanya, ngayon naman ay halos hindi nito maikurap ang mga mata nito. Pareho lang naman sila nagulat sa pangalawang pagkakataong pagkikita nila. Kaya pala ganoon na lamang ang pag-aalala niya sa babae kanina nang makitang buntis ito. Iyon ay dahil anak niya ang nasa sinapupunan nito. Wala naman siyang naging problema sa babae dahil pumayag naman kaagad ito sa kondisyon niya na mananatili ito sa tabi niya hanggang sa mailuwal nito ang kanyang anak. Kaya't ipinaayos kaagad kay Jessica ang paglipat ni Rian sa araw ding iyon. Maging ang guest room na tutuluyan ng babae ay ipinaayos niya na rin kay Nana Remy. Ibig bang sabihin nito anak, ngayong alam na ni Mr. Falcon na nasa sinapupunan mo ang anak niya, mawawala na sa atin ang bata? Malungkot na tanong ng kanyang ina. Kasama niya ito ngayon na nag-aayos ng kanyang iilang damit sa bag. Sinunod niya lang ang sinabi ni Jessica para hindi na siya pag-initan ni Mr. Falcon sa ginawa ni Songka. Alam niyang tama ang kanyang naging desisyon dahil sa puntong ito, hindi niya na kailangang problemahin ang gagastusin sa panganganak at pagpapalaki dahil si Mr. Falcon na ang bahala sa lahat. Oo, inay. Alam naman natin na ang batang nasa loob ng tiyan ko ay pagmamay-ari ni Mr. Falcon. Wala naman tayong karapatang angkinin nito. Seryoso niyang saad. Nang tanggapin niya ang pagiging surrogate, tinanggap niya na rin na hindi mapapasa kanya ang anak. Umiiyak na niyakap siya ng ina. Ayaw nito yung mangyari, pero wala rin naman kasi itong magagawa. Kung ganun anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo doon. Saka anak, kahit papano, kapag niyakap niya din ito at agad pinuto lang sasabihin. Inay naman ang lapit ko lang naman. Saka hihingin ko kay Jessica na kung pwede ikausapin niya si Mr. Falcon na payagan ako makadalaw sa inyo ng madalas. Hinagod-hagod niya ito sa likod upang hindi na maiyak pa ang kanyang ina. Nalulungkot din naman siyang panandali ang mawawalay sa mga ito pero kailangan. Sa sinabi niya ay lalo itong naiyak. Ganun man ay agad ding kinalma ang sarili. Saka sila lumabas ng kwarto dahil naghihintay sa kanya si Jessica sa may sala. Gusto pa sana niyang hintayin ang pag-uwi ng ama. Ang kaso, kadalasan ay gabi na din itong umuwi ng bahay. Kinuha ni Jessica ang bitbit niyang bag. Magalang din itong nagpaalam sa ina. Hindi matapos-tapos ang habilin nito sa kanya hanggang sa tuluyan silang makaalis. Dumaan muna tayo sa mall dahil sabi ni Mr. Falcon, ibili daw kita ng mga gamit mong kakailanganin.
Pukaw sa kanya ni Jessica habang isinasakay nito ang bag niya sa kotse. Alam naman niyang maraming kulang sa gamit niya sa pagbubuntis. Pero nagdalang hiya siya kay Jessica kaya agad na siyang tumanggi. Pero ang sabi nito, kagustuhan daw yun ng lalaki at hindi niya pwedeng tanggihan at baka ikagalit pa nito. Sa tingin niya naman ay mabait naman ang lalaki. Hindi man alam ni Jessica pero kaninang umaga ay tinulungan siya nito. Ngunit hindi niya na lamang yun ipinalam sa babae at hinayaan na lamang sa gustong gawin. Pasado 7:00 na sila ng gabi nakauwi ni Jessica. Nagpaalam na kaagad sa kanya si Jessica at bukas, balik na ito sa opisina. Nagpasalamat naman siya rito. Si Nanay Remy at isa pang maid na si Belle ang naghatid sa kanya sa kwarto at nagdala ng sandamakmak na pinamili ni Jessica para sa kanya. 50,000 daw kasi ang inilaan ni Mr. Falcon para sa shopping nilang yon. At mukhang ginastos nga ni Jessica ang lahat ng pera sa dami ng mga pinamili nila. Mga damit na ngayon lamang niya maisusuot. Ituring mong iyo ang bahay na ito. Lahat ng kailangan mo, pwede mong hingin kay Belle or sa iba pang maid. Bawal kang gumawa dito sa bahay. Pagpapaalala sa kanya ni Nana Remy na tinanguan niya lang at nagpasalamat. Umupo siya sa gilid ng kama at hinilot-hilot niya ang hinlalaki ng mga paa nang makapasok sa loob ng silid. Ilang oras din silang namili sa mall. Marahan niyang dinama ang malambot na higaan. Napakabango noon. Aaminin niyang pinangarap niya ring tumira sa ganoong klaseng bahay. Pero hindi niya akalain na ang kapalit noon ay ang kanyang anak. Nang makadama ng pagod, ay humiga na ang dalaga. Hindi niya inabala pa ang sariling magbihis. Kanina pa, ay gusto niya nang magpahinga. Hindi niya lamang masabi kay Jessica. Para bang napakahaba para sa kanya sa araw na iyon. At dahil nga sa pagod, hindi na namalaya ni Rian na nakatulog na pala siya. Si Rian ho? Tanong ni Riego kay Nana Remy. Pasado 9:00 nang dumating ang lalaki sa bahay, galing sa office nito. Nasa kwarto ho at nagpapahinga na. Mukha hong napagod. Tugon naman ang matandang itinuring niyang ina sa bahay na iyon. May pasalubong ako sa kanya. Check ko lang sa kwarto kung tulog na. Inabot nito sa ginang ang 2 supot na may lamang pagkain. Hilig ni Blith noon ng soup nang ipagbuntis nito si Frego. Naisip niyang baka magustuhan din yun ni Rian. Nakadalawang katok na siya nang hindi pa rin bumubukas ang pintuan. Kaya pinihit na niya ang siradora. Rian? Tawag niya sa babae, ngunit walang tugon. Nakita niya itong nakahiga sa ibabaw ng kama at namamangha siyang nilapitan ng babae. Marahil sa pagod, ay nakatulog ito nang hindi man lang nakapagtanggal ng sapatos. Nakapatong sa side table ang mga pinamili na hindi pa nito naayos. Marahan pa niyang nilapitan ng babae upang tanggalin ang sapatos nitong suot. Inayos niya rin ang paghiga ng babae upang komportable ito sa pagtulog. Binuksan niya ang aircon, saka pinatay ang ilaw bago siya lumabas ng silid. Hahayaan na lang muna niya itong makapagpahinga. Nakadama ng panlalamig si Rian pasado 12:00 na madaling araw paggising niya. Kaya naman pala, dahil nakabukas ang aircon. Hindi naman siya sanay doon. Nakita niyang maayos siyang nakahiga sa gitna ng kama at tanging lampshade na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa buong kwarto. Napakunot-noo pa siya nang makitang maayos na nakatabi ang kanyang suot na sapatos. Kanina, tiyak may pumasok sa silid at nagawa pa siyang ayusin sa higaan. Bagaman inaantok pa, ay nilalamig siyang bumangon upang patayin ang aircon. At dahil sa lamig ay pinulikat siya, dahilan para mapasigaw na bumalik sa higaan. Kasabay din noon ang paninigas ng kanyang tiyan. Rian, okay ka lang ba? Maya-maya ay nag-aalalang boses ni Riego ang naririnig niyang kumakatok. Hindi na nga nito hinintay na sagutin niya at agad na itong pumasok ng kanyang silid. Katabi lang kasi ng kwarto nito ang guest room na kinaroroonan niya, kaya narinig marahil ni Riego ang kanyang sigaw. Nadatnan siya nitong nakahawak sa paa habang na may milipit sa sakit. Nag-aalala siya nitong dinaluhong. Hindi na rin siya nagdalawang isip sabihin ang nararamdaman dahil sa sakit. Agad kumuha ito ng 2 unan at pinasandal siya habang hinayaang nakaunat ang kanyang mga paa. Nang mawala ang pamumulikat niya,
ay naramdaman niyang minamasahe yun ng mahina ni Rego. Kaya nakramdam siya ng ginhawa. Napapatingin siya sa kamay nitong nasa kanyang paa ngayon at naiilang siya sa ayos nilang dalawa. Salamat. Sa kapasensya ka na dahil naabala pa kita. Nahihiya niyang binawi ang kanyang paa na hawak pa nito at bahagyang lumayo kay Rego. It's okay. Aaminin ko, ayoko may masamang mangyari sa'yo dahil nag-aalala ako sa mga anak ko. Sabi nitong umupo ng maayos sa kanyang harapan na tila ayaw pang lumabas ng silid. Alam niyang ang mga batang nasa kanyang sinapupunan ang main concern ni Riego, kaya gano'n na lamang ang pag-aalala nito sa kanya. Masidhi talaga ang kagustuhan nitong magkaanak. Tuloy, gusto niyang magtanong kung bakit hindi na lang ito mag-asawa at bumuo ng pamilya. Bakit kailangan pa nito ng surrogate? Pero napag-isip-isip niya ang sinabi ni Song noon dati na ayaw nito ng commitment. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ang bata sa loob ng tiyan ko. Hindi lang talaga ako sanay sa aircon kaya marahil ay pinulikat ako. Pag-amin niya. I'm sorry. Di ko akalain na mangyayari to. Apologetic ito nakatingin sa kanya. Ibig sabihin, si Riego ang galing sa silid niya kanina, ang nag-ayos sa higa niya. Hindi tuloy siya nakaimik. Wala siyang makapangsabihin. Ni walang gustong lumabas sa labi niya, kundi nanatili lamang siyang nakatitig lang din sa lalaki. Mabagal na nagbuga ng hangin si Riego pagkalabas niya ng silid ni Rian. Nagpaalam itong gusto nang bumalik sa pagtulog, pero naroon ang kagustuhan niya na huwag itong iwan sa loob ng silid. Nag-aalala pa rin ba siya rito? Tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto at pinagmasdan ng larawan ng namayapang asawang nasa frame. Nanatili kasi yun sa kanyang silid, kaya lalo siyang nangungulila rito. Pakiramdam niya, sa tuwing nasa harap niya si Rian, ay laging sumasagi sa kanyang alaala ang asawa. Nakikita niya kay Rian kung paano kumilos si Bliss. Ipinilig niya ang kanyang ulo, saka bumalik na lamang sa pagtulog. Kinabukasan, maagang gumising si Rian, katulad kung anong oras siya gumigising sa kanila. Nang makapagdesisyon siyang maghanap ng trabaho noon, ay iniwan na rin niya ang pagtuturo online dahil madalas siyang mahilo noong kasagsagan pa ng kanyang paglilihi. At ngayong nasa malaking bahay na siya, hindi niya alam kung paano niya gugugulin ang oras maghapon. Matapos maligo, ay inayos niya muna ang pinamili nila kahapon sa mall, saka lumabas ng silid. Suot niya ang halter dress na umabot sa kanyang tuhod. Isa iyon sa mga pinamili nila ni Jessica kahapon. Buti naman at gising ka na. Tamang-tama, nag-aalmusal na si Sir Riego. Sumabay ka na. Nakangiti si Nana Remy habang pinagmamasdan siya. Saktong nasa may hagdan siya. Nana Remy, okay lang ba kung mamaya na lang? Nahihiya kasi ako kay hinila siya nito pa komedor. Kaya di na niya nasabi ang gustong sabihin. Good morning. Ngumiti kaagad si Riego pagkakita nito sa kanya. Bihis na ang lalaki at tila papasok na ng office. Binati niya din ito at napilitang umupo nang ipaghila siya ni Nana Remy ng silya. Dala ni Sir ito sa'yo kagabi, kaso tulog ka na. Inilagay ko muna sa ref at ininit ko na rin ngayong umaga. Saktong inilapag ni Nana Remy ang isang mangkok na may umuusok na sabaw. Pumasok kaagad sa kanyang ilong ang mabango nitong amoy. Sana'y magustuhan mo riyan, sabi ni Riego sa kanya. Salamat. Tinikman niya kaagad yun at mukhang nagustuhan ng baby na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Kaya mabilis niyang naubos ang masarap na soup. Pareho nakangiti si Riego at Nana Remy nang tumayo siya at iligpit ang pinagkainan matapos magpasalamat ni Rian. Tapos na rin ang lalaki mag-almusal kaya nagpaalam na ito sa kanyang papasok na sa office. Sa totoo lang ay magaang kasama si Riego. Napakabait nito kaya hindi niya pinagsisisihan na dalhin ng 9 na buwan ng anak nito. Lumipas pa ang 2 buwan na naging komportable na sa malaking bahay si Rian. Nakakakilo siya ayon sa gustuhin niya. Huwag lang ang tumulong sa gawaing bahay. Hinayaan lang siya ni Nana Remy mag-garden dahil yun talaga ang kanyang hilig. Doon niya na ibubuhos lahat ng kanyang oras. Masaya siyang nakakakita ng iba't ibang kulay ng bulaklak sa tuwing umaga. Wala ding naging problema kapag gusto niyang lumabas ng bahay at pumunta sa parents niya dahil pumapayag naman si Riego.
Basta magpapasama lang siya sa driver, katulad na lamang ng araw na iyon. Nagpaalam siya kay Rego na tutungo sa bahay ng magulang dahil kaarawan ng kanyang ina. Noon pa man kasi, nakasanayan na nilang maghanda ng konting salo-salo at magkakasamang mag-celebrate. Kahit na konti man ang naiprepare nila. Ang mahalaga ay masaya silang pamilya. Sasamahan na kita. Seryoso si Rego nang sabihin yon. Mag-aanim na buwan na kasi ang kanyang tiyan at dahil kambal ay may kakaibang laki yon. Bagay na laging nandyan si Rego na siyang nakaalalay sa kanyang tabi. Ito na nga ang kasama niya. Every time na magpapa-check up siya, pumupuslit lamang ito sa office at umuuwi ka agad upang i-check siya. At kung hindi man, ay laging tumatawag sa kanya para kumustahin siya. Hindi pa man ito nakikita ang anak, ay alam niya ng mahal na mahal nito yon. Kaya panatag ang kanyang loob na iiwan ito sa lalaki after niya manganak. Wala ka bang pasok? Tanong niya sa lalaki. Ang totoo ay gusto niya yung idea nito na samahan siya ng lalaki. Hindi lang dahil nasanay na siya na nasa tabi niya si Rego, kundi dahil gusto niya ring makilala ito ng kanyang mga magulang. Nitong mga nakaraang araw, ay palaging si Isaac ang nagmamaneho para sa kanya. Kaya kong ipagpaliban ng work ko para sa baby ko. Kindat nito sa kanya. Alam naman niya ang bagay na yon. Lukohin nga lang niya si Rego na umaray siya ngayon, paniguradong isusugod na kaagad siya nito sa hospital. Ni ayaw siyang padapuan ng langaw. Ganon ito ka-overprotective. At dahil gusto rin naman niyang kasama ang lalaki, ay hinayaan niya na sa gusto nitong sumama. Nakaalalay ngayon sa likod niya ang lalaki, habang naglalakad sila palabas ng pintuan. Nakita niyo ba yun, Nana Remy? Natutuwang sabi ni Belle habang hawak ang feather dust. Kinikilig ito. Pareho silang nakasunod ng tanaw kina Rego at Rian na hindi maikakailang malapit na sa isa't isa. Oo naman. Alam mo, Belle, simula nang namatay si Ma'am Bliss, ngayon ko lang din napansin na madalas nang ngumiti si Sir Riego. Tura ng nakangiting babae. Pansin ko din, Nana Remy. Saka itong si Rian naman, mukhang bagay kay Sir Riego. Bakit kaya hindi na lang pakasalan ni Sir si Rian, no? Bagay naman sila. Singit naman ang isa pang maid sa bahay na si Lucy. Nakisili pa ito sa bintana kung saan nila tanaw ang dalawang pasakay ng kotse. Tama kayong dalawa. Kaya ang mabuti pa, magtrabaho na kayo kaysa pag-usapan natin sila, di ba? Pagtataboy ni Nana Remy sa dalawang maid. Mabilis namang sumunod ang dalawa, pero patuloy pa rin ang bulungan ng mga ito patungkol sa kanyang amo na ikinangiti niya. Totoo naman kasi yon. Happy birthday, Nay! Yakap ni Rian sa inapagdating nila ni Riego sa kanilang bahay. Nag-abot din siya ng regalo rito. Naku, salamat anak. Akala ko talaga hindi ka na makakarating. Emotional na naman ang kanyang ina. Hindi mangyayari yun, Nay. Darating talaga ako. Sa kaniya binalingan si Rego at ipinakilala sa mga magulang. Sakto din namang naroon ang kanyang ama. Sa wakas ay nakilala ka rin namin, sir. Rego na lang ho. Masaya din ako makilala kayo. Ang sabi naman ng lalaki. Nag-bless pa ito sa ama't ina niya. Habang kumakain, ay di maiwasang mabanggit ng kanyang ama ang pagiging surrogate niya. Alam naman niyang tutol ang ama tungkol sa bagay na iyon. Pero ipinangako naman ng lalaki na hindi siya pababayaan kahit na pagkatapos niyang manganak. Sinabi din ng lalaki na hindi ipagkakait sa kanya na makita niya ang bata. Iyon pa lang ay masaya na siya. Alam din naman niya kung saan ilalagay ang sarili. Sapat na sa kanya ang pabor na naibigay ni Rego sa kanyang pamilya at nakapagdesisyon na siya na kusang lalayo pagkatapos niyang mailawalang kambal. Pasado 3:00 na ng hapon na makauwi ang dalaga galing sa birthday ng kanyang ina. Nagpaalam kaagad kay Rian si Rego na tutungo sa opisina at siya na may nagpahinga sa kanyang silid. Halos katatapos lamang niya magbihis na may tumawag sa kanya. Unknown number. Hi, Kaz! Bati ng pamilyar na boses sa kabilang linya at hindi siya maaaring magkamali. Si Songka yon. Songka? Paninigurado niyang tanong. Yes, it's me. Masaya pa nitong sabi, kaya nanlamig ang mga kamay niya pagkarinig ng boses nito. Hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Songka. Naiinis niyang pinatayan ng linya ang pinsan.
Wala na siyang kailangan dito. Baka hindi siya makapagpigil sa panluloko ni Zongka sa kanya at kung ano pa ang masasakit na salita ang masabi niya sa babae. Pero sadyang makulit ito na muli siyang tinawagan. Ang kapal din naman ng mukha mo riyan para magpakasasa sa pera ni Mr. Falcon. Tapos ayaw mo akong kausapin ngayon. Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakamal ng salapi. Bunga dito sa kanya nang sagutin niya muli ang linya. Anong sinasabi mo, Songka? Nahihirapan niyang tanong. Siya itong naagrabiyado. Bakit siya pa itong lumalabas na masama? Kung alam nga lang niyang ganid ito sa pera, hindi na sana siya pumayag sa kondisyon nito. Huwag ka nang magmaang-maangan pa riyan. Alam ko magkasama kayo ni Mr. Falcon sa iisang bubong. Ginamit mo ang batang nasa tiyan mo. Kaya nagbubuhay rena ka ngayon. Ang kapal na mukha mo. Dapat ay magpasalamat ka pa nga sa akin. Bulyaw nito sa kanya. Halos mabingi siya sa lakas ng boses nito. Dahilan para bahagya niyang ilayo ang cellphone sa kanyang tenga. Ibig bang sabihin ay nakabalik ka na sa Pilipinas, Songka? Tanong niya kalaunan. Alam niya kasi na nasa Amerika ito. Oo riyan. At kailangan ko ng pera. Maraming pera. Hihingi ka ng 50 million kay Mr. Falcon at ibibigay mo sa akin. Kapalit ng maganda mong buhay sa piling niya ngayon. Walang gatol nitong saad sa kanya. Sa laki ng binanggit nitong halaga ay tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi pa ba sapat sa babae ang panluloko nito kay Mr. Falcon at kailangan pa nitong magdagdag ng kasalanan? Sa tingin kaya nito ay maggagawa niyang pagkaperahan ang taong katulad ni Rego? Songka, tama na. Hindi ako katulad mo na walang ibang iniisip kundi ang sarili. Pera lang bang mahalaga sa'yo? Sigaw niya rito. Wala ka ng maraming sinasabi riyan. Pareho lang naman tayo mukhang pera. Dahil kung hindi, wala ka sa tabi ni Frego ngayon. Di ba nga lumapit ka sa kanya at sinabing nasa'yo ang anak niya para lang magkapera ka, ha? Talak pa nito na lalo niyang kinainis. Wala kang alam, Songka, kung anong nangyari pagkatapos mong umalis. Alam ko magkikita pa tayo. At pagsisisihan mo ang panluloko mo sa akin at kay Rego. Mabuti naman at bumalik ka na. Malalaman niya rin kung nasan ka. Huwag mo akong takutin, Rian. Dahil di mo ako kilala. Magkita tayo bukas sa coffee shop. Dalhin mo ang perang hinihingi ko. Kung hindi ay sasabihin ko kay Mr. Falcon, nakasabot kita sa panluloko ko sa kanya. Pagkasabi nito ay pinatayan niya ito ng linya. Nanghihina siyang hindi makakilo sa kinauupuan. 50 million? Anas niyang usal sa kasapu ang ulo na lumabas ng kwarto upang tunguhin ang kusina. Nauuhaw siya. Kailangan niyang uminom ng maraming tubig. Kanina pa kita pinagmamasdan dyan. Ang lalim yata ng iniisip mo, Rian. Napaiktad siya sa boses ni Nana Remy na ngayon ay nasa harapan niya at nakakunot ng noo. Kanina pa niya kasi iniisip si Songka. Natatakot siya sa pagbabalik nito. Pero ayaw niya naman itong mapahamak din dahil kahit papano ay kadugo niya ito. Wala, Nana Remy. Iniisip ko lang pagkatapos kong manganak kung paano ho ako magsisimula muli kapag nalayo sa akin ang mga anak ko. Alam niyo ho, sa inyo ko lang sasabihin ito. Gusto ko din ho kasing makasama ang mga anak ko. Pero nalaman ko ho kay Isaac na balak iuwi ni Rego ang mga bata sa Davao kapag naisilang ko na. Sabi niya rito, maliban kay Zongka ay totoong iniisip niya din yon. Alam naman kasi ni Nana Remy ang tungkol sa pagiging surrogate niya. Sa mahigit 2 buwan niya kasing pananatili sa mansyon, napalapit na siya sa mga tao sa loob ng bahay, lalo na kay Rego. Pero kung ano man ang meron sa damdamin niya, ay kailangan niyang itago na lamang. Pero may mga bagay na nasabi siya kay Nana Remy. Naghihila ito ng isang silya at umupo sa harapan niya. Nakikita kong magiging mabuti kang ina sa mga anak ninyo ni Sir Riego. Hindi natin alam, ay baka magbago ang pasya niya at pakasalan ka. Seryoso ito sa sinabi, pero bahagya siyang natawa. Kayo naman, Nana Remy, pinapatawa niyo naman ako. Humahagikik siya. Alam mo ba kung bakit? Dahil ngayon ko lang ulit nakitang naging masaya si Sir Riego. At sa totoo lang, Rian, kung muli mang magmahal si Sir Riego, gusto kong ikaw yon. Pahayag ni Nana Remy.
Matagal siyang hindi nakatugon sa sinabi nito. Nakapagpasya na lang din siya na di na makipagkita pa kay Songka at lalong hindi niya ito susundin. Kung sisirain man siya nito kay Rego, ang mahalaga sa kanya ay ligtas ang kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw ay hinayaan niyang mangulit si Songka kakatawag sa kanya. Alam niyang magsasawa rin ito. "You're not answering the call?" Narinig ni Riego na kanina pa nagbabibrate ang kanyang cellphone. Nasa kwarto niya ang lalaki at kadarating lang nito galing office. Sanay kasing tumutuloy ito roon pagkarating sa trabaho upang ayain siyang mag-dinner sa labas. O di kaya, kumustahin. Pero tinanggihan niya si Rego. Nag-aalala lamang siya na baka nasa paligid si Songka. Ewan ba niya kung bakit? Pero parang natatakot siya dito, gayong hindi naman ito ang may kasalanan sa kanya. 2 araw niyang iniiwasan ang tawag nito. Kinuha niya ang phone at kinansel ang tawag ni Songka. Hindi naman yun importante. Itinulak na niya palabas ng silid si Rego at baka tumawag na namang muli ang babae. Makita pa nito yon. "Sandali lang, hindi naman siguro ako nakakaabala sa'yo, di ba?" Hinawakan siya nito sa kamay dahil ayaw pang lumabas ng lalaki. Matutulog kasi ako." Halatang nagsisinungaling siya na lalo pa itong itinulak palabas. "Ha? Ang aga-aga pa. It's 5 p.m. May pagtataka ang boses ni Rego. Sinipat pa ang suot niyang relo. Pero desidido ang babae kaya napilitang lumabas si Rego. Napapaisip siya habang nakatingin sa pinto ng kwarto nito. Gayunman ay hinayaan niya na lamang muna itong matulog ngayon. Pero pagkalipas ng 2 oras ay bumalik siya sa silid ni Rian. Wala ito doon. Marahil ay nasa banyo dahil sa narinig niyang lagaslas ng tubig. Palabas na sana siya nang biglang nag-vibrate ang cellphone nito. Iyon ang kanina pa tumatawag sa babae. Dala ng curiosity ay sinagot niya yon. "Ano ba rin yan? Hanggang kailan mo ako paghihintayin ha? Kailangan ko nga ng maraming pera. Hindi ako nagbibiro. Sabihin mo kay Mr. Falcon na ilalayo mo sa kanya ang anak niya kapag nailuwal mo na." Mabilis niya pinatay ang linya, saka kinuha ang number ng caller. Lumabas siya ng silid at inutusan niya si Jessica na alamin kung si Songka nga ang may-ari ng cellphone number na yon. At kapag nagkataon, hindi niya mapapatawad si Rian sa paglilihim nitong yon sa kanya. Nang masiguro ni Rego na si Songka nga ang tumatawag na yon kay Rian, ay marami pagkakataon niyang tinanong ang babae kung nagkakausap ba ang dalawa. At patuloy na nagde-deny si Rian sa kanya. At habang nakikita na niyang nag-uusap ang dalawang magpinsan ngayon, ay di niya maiwasang makadama ng galit kay Rian. Ngayon niya napagtanto na maling pagkatiwalaan niya ito. "Nasaan ka?" Sinubukan niyang tawagan si Rian upang alamin kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. Dahil tanaw niya ang pag-uusap ni Rian ngayon at ang sinasabi ni Jessica sa kanya na si Songka. 3 araw ang nakalipas simula nang mapag-alaman niyang may contact ito sa pinsan at pinasundan niya ang bawat lakad ni Rian at sa araw ding yon ay siya mismo ang nakahuli sa babae. Rego!" Dinig niya ang pagkagulat sa boses ni Rian nang sagutin nito ang linya. "Yes, ako nga. Naisip ko lang dumaan sa bahay." "Naku, nandito ako ngayon kina inay. Pasensya na." Pagsisinungaling ni Rian sa kanya na pinutol pa ang kanyang sasabihin kaya nahigit niya ang hawak sa manibela. Kailan pa nagsisinungaling sa kanyang babae? Hindi niya alam kung bakit parang kinurot ang puso niya sa ginawang pagsisinungaling nito sa kanya. Okay, marahan niyang ibinaba ang linya saka umalis na masama ang loob. Umaasa siyang naging totoo sa kanya ang babae pero nagkamali siya. "Hindi ko kayang gawin ang pinagagawa mo sa akin, Songka. Naparito lang ako para sabihang tigilan mo na ako. Tigilan mo na si Rego." Matapos ibaba ni Rian ang linya ng tumawag ang lalaki, ay muli niyang hinarap si Songka. Ayaw niya nang ipaalam pa sa lalaking nagkikita sila ni Songka at baka ano pang isipin nito. Tumayo na siya upang iwanan si Songka. Sapat nang nasabi niya ang kanyang pakay rito. Pero nagalit ang pinsan at mabilis nitong hinila ang buhok niya. "Sa tingin mo ba Rian? Hahayaan kong mangyari yon? Pwes, gagawin kitang pain para makakuha ako ng pera kay Mr. Falcon." Nanlilisik ang mga mata nito na ipinulupot ang buhok niya sa kamay nito at kinaladkad siya patungo sa nakaparadang sasakyan
kahit na nagpupumilit siyang makawala sa pagkakahawak ng babae. "Huwag mo akong saktan, Songka. Maawa ka sa mga anak ko." Pag-aalala niyang sigaw nang maisakay siya nito. Napapatingin siya sa lalaking nasa drive seat na tinawag nitong Jordan. Nakangisi itong tila nasisiyahan. Marahil ang lalaking ito ang nagsusulsul sa pinsan niyang gumawa ng masama. "Bakit naman kita sasaktan, Rian? Kung susundin mo lahat ng sasabihin ko, 'di ba?" Nakangiti si Songka nang magsimulang paandarin ng lalaki ang sasakyan. "Bakit ba pera na lang lagi ang mahalaga sa'yo, Songka? Hindi ka naman dating ganito ah. Kinalimutan ko na ang ginawa mo sa akin noon, kaya tama na. Magkadugo tayo." Sigaw niyang naiiyak. Sa kabila kasi ng kasalanan nito sa kanya, ay ayaw niyang mapahamak si Songka. Natigilan ito sa sinabi niya habang nakatingin sa kanya. "Huwag kang maniwala sa kanya, Songka. Sa akin ka makinig. Marami tayong pangarap, di ba? Magiging masaya lang tayong magkasama kapag napakarami natin pera." Singit na sigaw ni Jordan sa babae. Masama niya itong binalingan ng tingin. "Masama kang tao. Plano mo lahat ng ito. Idinamay mo na nga ang pinsan ko. Idadamay mo pa ako at si Rego. Kung kailangan mo na maraming pera, magsikap ka. Magbanat ka ng boto." Gigil niyang baling sa lalaki. "Manahimik nga kayong dalawa. Manahimik ka na, Rian. Oo, at magpinsan tayo. Kaya dapat nakikipagtulungan ka sa amin ni Jordan. Malaking halaga ang makukuha natin kay Rego. Kapalit ang kambal. Isipin mong malaki ang nawala sa'yo. Nasira ang buhay mo dahil sa pagiging surrogate mo. Diba?" Nakangisi si Songka sa kanya. "Hindi ko kaya, Songka. Ayokong lokohin si Rego." Mariin niyang tanggi. May ilang butil ng luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Di niya sinasadya. Pero kusang pumapatak ang luha niya dahil sa mga nangyayari. Ayaw niyang may masamang mangyari sa dinadala niya dahil lamang kay Songka. At lalong ayaw niyang sundin ang pinapagawa nito. Ayaw niyang masira ang maganda nilang relasyon ni Riego. Ayaw niyang magalit ito sa kanya dahil tiyak na masasaktan siya. "Tanga ka ba? Kapag nawala sa'yo ang kambal, si Riego lang ang magiging masaya. At ikaw, paano ka na ha? Isipin mo rin ang sarili mo, Rian." Giit ni Songka. "Hindi ko gagawin, Songka. Hindi ko kaya." "At bakit naman hindi mo kaya?" Naiinis na itong tumingin sa kanya na tila nauubusan ng pasensya. Kulang na nga lang ay sakalin siya nito. "Dahil mahal ko si Rego." Pag-amin niya, hindi niya alam kung kailan pa yun nagsimula. Pero iyon ang nararamdaman niya ngayon. Isang mabigat na rason kung bakit kaya niyang suwayin si Songka. Natigilan ang kanyang pinsan, pero sa huli ay pinagtawanan siya nito. "Sa tingin mo magugustuhan ka niya?" Nakakainsultong sabi nito sa kabila ng pagtawa. Nagpahid siya ng luha. Alam niyang hindi mangyayari na magustuhan siya ng isang katulad ni Riego. Pero masaya siyang maramdaman na nagmamahal siya. At yun ay sa ama ng kanyang mga anak. Hindi niya naman kailangan na mahalin din siya ni Riego. Pero at least, naramdaman niyang pinahalagahan din siya ng lalaki. Habang kasama niya pa ito. Ilang sandaling huminto sa pagtawa ang pinsan niya. "Ihinto mo ang kotse." Utos nito sa lalaking nasa driver seat. "At bakit tayo titigil?" Tanong naman ni Jordan. Para bang hindi nagustuhan ang sinabi ni Songka. Lumalambot kasi ang boses nito. "Basta ihinto mo." Galit na itinabi ng lalaki ang sasakyan. Napapatingin siya sa gawin ng pinsan. "Sige na, lumabas ka na." Baling nito sa kanya. Dahilan para matuwa siya. Dahil ibig lang sabihin noon ay okay na ang lahat. "Napabaliw ko na ba, Songka? Ha?" Nanggalaiti bigla si Jordan. Mahal niya daw eh. May magagawa ba tayo doon? Nagmamahal din naman ako." Sabi nito na para bang wala lang. Muli siyang napaiyak sa tuwa na niyakap ang pinsan. "Salamat, Songka. Salamat. Sige na't baka magbago pang isip ko. Mahal mo ba talaga ang Rego na yon?" Tanong pa nito. Tumango siya bilang pag-amin. Buwisit! Galit na hinampas ni Jordan ang manibela ng sasakyan nang makalabas siya. Pero hindi niya na yun pinansin at agad na nagpara ng taxi. "Nababaliw ko na ba, Songka? Bakit mo pinatakas ang babaeng yun?" Hindi makamove on na tanong ni Jordan at panay pa rin ang mura nito.
Sira ka talaga. Siyempre mahal niya yung lalaki. Mas malaki ang makukuha natin kapag kasal na ang dalawa. Di natin alam. Malay mo, magustuhan din ni Mr. Falcon ang pinsan ko. Tugon ni Zonka kay Jordan. Saglit na nag-isip ang lalaki bago ito napangisi. Wala ka talagang kupas, babe. Ang galing mo talaga. Pisil nito sa pisngi ng nobya. Naginantihan ng matamis ng ngiti ng babae. Sinalubong kaagad si Rian ng Nana Remy pagdating niya sa bahay at kanina pa nga raw dumating si Rego. Masama daw ang loob nito na umalis siya at hindi nagpaalam. Alam mo naman yun, hindi sanay na hindi ka nadadatnan sa bahay. Saan ka ba kasi galing, Rian? Pag-uusisa ni Nanay Remy. Kinainay ho, dinalaw ko lang. Pagsisinungaling niya. Pupuntahan ko muna ho. Sige. Mabuti pa nga. Kaso mukhang mainit ang ulo. Saka siya tumalikod na di nalang pinansin ang huli nitong sinabi. Tuloy, kinakabahan siya. Balak niyang magbihis muna bago puntahan sa silid si Riego para kausapin. Pero nagulat siya nang madatnan ito sa silid niya na tila ba kanina pa siya hinihintay. Rego! Kinakabahan niyang usal nang humakbang ito papalapit sa kanya habang tila kakainin siya ng buhay. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Rian? Malamig ang boses nitong tanong sa kanya. Sa tono ni Riego ay parang alam na nito kung saan siya galing. Dahil dito ay napaiyak siya. Sorry. Tanging nasabi niya na lamang. Kailan ka pa nagsisinungaling sa akin? Nag-iba ang boses nito. Hindi galit, kundi tila nasasaktan. Di ko gustong magalit ka sa akin, Rego. Kaya nagawa kong magsinungaling sa'yo. Oo, inaamin kong nagkita kami ni Zonka. At di ko sinabi sa'yo. Pero huli na to. Paano pa ako magtitiwala sa'yo? Galit na ito nang muling magsalita. Gusto niyang maghingi ako ng 50 million kapalit ng kambal. Pero di ko ginawa. Alam kong ikakagalit mo yon. Natakot ako na magbago ka sa akin. Na lumayo ang loob mo. Kaya inilihim ko ang lahat. Sorry, Rego. Pagmamakaawa niya. Hindi ito kumibo. Bagkos, nanatiling nakatitig sa kanya. Alam niyang hindi ito makapaniwala sa narinig ngayon sa labi niya. Ano nga bang silbi ng paglilihim niya kung sa huli, aaminin din naman niya sa lalaki ang lahat. Kung hindi ka maniniwala sa akin, aalis na lamang ako. Huwag kang mag-alala. Tatawagan na lamang kita pag iniluwal ko na ang kambal. Wala naman akong balak sumira sa usapan. Nagpahid siya ng luha, saka tumalikod upang mag-impake. Pero nagulat na lamang siya nang kabigin siya nito at ikulong sa mga bisig nito. Mahal kita, Rian. Kaya ako galit dahil nasasaktan ako sa pagsisinungaling mo sa akin. Huwag nang umalis. Kailangan kita. Nakikiusap ang boses ni Riego na ikinalaki ng mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang kumala sa pagkakayakap nito. Mahal mo ko? Magkahalong emosyon niyang tanong. Ngayon ko lamang ulit naramdamang maging masaya. Simula nang mawala si Blith. Kapag kasama kita, nakakalimutan ko ang pait ng pagkawala niya. Oo, Rian. Alam ko na ngayon kung bakit nasasaktan ako nagsinungaling ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pag-amin nito. Mahal din kita, Rego. Akala ko ay hanggang pangarap na lamang yon. Tugon niya na biglang yumakap sa lalaki. Ang sarap pala makulong sa bisig nito. Dati ay pinapantasya lamang niya. Pero ngayon ay natupad na yon. Ito naman ang kumalas sa kanya. Ulitin mo nga sinabi mo, Rian. Ang sabi ko ay mahal din kita. Nahihiya niyang pag-amin. At sa tuwa ay binuhat siya nito. Yes! Thank you, Rian. Siya naman ay nagsisisigaw sa takot na mahulog. Baka manganak siya ng di sa oras. Ilapag mo nga ako, Rego. Natatawa niyang sigaw sa lalaki. Ginawa naman ito yon at kaagad na nagtatakbo sa labas. Nana Remy! Nana Remy! Girlfriend ko na ho si Rian! Masaya nitong sigaw. Lihim naman siyang napangiti. Ang weird palang maging masaya ni Rego. Matapos ang isang buwang relasyon ni Rego at Rian, ay nagpakasal ang dalawa na sinang-ayunan naman ng mga magulang ni Rian. Sino bang ayaw sa isang Rego Falcon? Ito lang naman kasi ang ama ng kambal at bukod pa roon ay mahal na mahal siya. Wala pang isang linggo noon ang maging sila ni Rego
ay humarap na kaagad ito sa kanilang mga magulang at ipinakita kung gaano siya kamahal. Kumbaga pati sa magulang niya ay nilagawan nito upang sa gayon ay maniwala ang parents niya kung gaano siya kahalaga sa lalaki. Napakaswerte niyang nakilala si Rego sa totoo lang. Wala na siyang mahihiling pa sa lalaki dahil napakabait nito. Push, Mrs. Sabi ng doktor na nagpapaanak sa kanya ngayon. Katabi niyang asawa na panay haplos sa noon niya. Kaya mo yan, Rian. Nag-aalala ang boses ni Riego habang panay ang pisil sa palad niya. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ngayon. Parang mahahati ang katawan niya sa matinding kirot ng kanyang tiyan. Salamat na lamang kay Riego na nasa kanyang tabi. Tulad niya ay pawisan din ito na tila ba naman ang kirot na nararamdaman niya. Pinagbawalan nga ito ng doktor na pumasok sa delivery room. Kaso nagpumilit ang lalaki at kailangan nga daw siya nito. Pasado 6:00 ng gabi pa siya nag-labor kanina. At eto, madaling araw na. Hindi pa niya nailalabas ang sanggol. Isang malakas at mahabang pag-ire ang pinakawalan niya. Ayon na rin sa utos ng doktor, kaya lumabas ang unang baby nila. Pero dahil sa kambal ngayon, ay kailangan niya mag-ipon na muli ng lakas at sinabayan ang sabi ng doktor ng mahabang pag-ire. Congratulations to both of you, Mr. and Mrs. Falcon. It's a fraternal twins. Nagpalakpakan sa saya ang mga nurse na nasa silid na iyon nang ideklara ng doktor ang kambal. Kapwa sila naiiyak ni Riego sa saya. Kahit pala ine-expect na nila, ang pagdating ng kambal ay iba pa rin ang pakiramdam kapag nakikita na nila ito at nahahawakan. May isang lalaki at babae kaagad silang anak ni Riego. Iyon na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Ang cute ng anak natin, sweetie. Ulong sa kanya ng asawa na kinintalan siya ng masuyong halik sa pisngi. Nasa private room na sila noon at tapos na rin linisin ang kanilang baby. Katabi niya na ito sa kama. Bakit naman kamukha mo lahat? Nakanguso siya. Totoong cute ang natutulog nilang baby. Kasi anak, baka napaglihihan mo itong si Riego. Singit ng kanyang ina na siyang nakatokang magbantay sa kanya ngayon dahil paalis na ang asawa at saglit uuwi sa bahay upang kumuha ng iba pang gamit ng baby dahil pangatlong araw pa ang labas nila. Di naman inay. Tanggapin na lang nating malakas talaga ang genes ng Falcon. May pagmamalaki sa boses ni Riego. Napangiti na lamang siya sa sinabi ng asawa. Ayaw niya makipagtalo tungkol sa bagay na iyon. Kahit naman sino po ang kamukha ng anak nila, pareho yung blessing sa kanila. Kalaunan ay hinayaan na siya ni Riego na makapagpahinga dahil madaming lakas ang nawala sa kanya. Nagpaalam na rin muna itong umalis saglit at ang kanyang ina muna ang bahalang tumingin sa mga sanggol. So, kailan natin kikidnampin ang kambal? Tanong ni Jordan sa nobyang si Songka. Panay hit-hitbugan ito sa sigarilyo. Makikitang nag-uusap ang dalawa sa loob ng bahay. Ilang buwan na din silang nananahimik habang pinagpaplanuhan ang susunod na gagawin. Hinayaan nilang maikasal sina Riego at Rian at mailuwal muna nito ang kambal para makampante ang dalawa. At isipin ng mga ito na nagpakalayo na sila ni Jordan. Kaya ngayon, napagplanuhan nilang kidnapin ang kambal kapalit ng malaking halaga. At kapag nakuha na nila ang pera, saka sila babalik sa Amerika at doon na maninirahan ng masaya. Isang buwan na noon ang kambal, kaya nasa tamang pagkakataon na sila para kumilos. Gawin natin bukas pag-alis ni Mr. Falcon papunta sa office. Pero may gwardya. Putol ni Jordan sa sasabihin niya. Siyempre kakaibiganin ko si Rian. Napakadaling paniwalain ng babaeng yon. Magdadala ako ng regalo sa kambal para makapasok ako sa bahay. At habang inaaliw ko si Rian, kailangan mong kumilos. Ikaw ang kukuha sa mga bata. Ngumisi si Jordan na tila nauunawa ng gusto niyang iparating. Kinabukasan nga, maaga pa ay kumilos na silang magkasintahan. Good morning! Bati niya sa gwardyang nagbukas ng gate. Pwede kay Rian? Nakangiti niyang tanong pa rito. Iniwan niya lamang si Jordan sa kotse habang nakamasid sa ginagawa niya. At pagkatapos, saka ito papasok sa loob kapag nagkalugar siya. Sinipat siya ng gwardya mula ulo hanggang paa bago nito kinuha ang cellphone. Anong pangalan mo? Tanong nito na muli siyang sinipat. Ako si Songka.
Pinsan ako ni Rian, ng amo mo. Kaya papasukin mo ko kung ayaw mong masisante. Mataray niyang saad. Sa halip na sagutin siya nito, ay may tinawagan ng lalaki. Hello sir, may naghahanap kay Ma'am Rian. Song ka daw ho. Papapasukin ko ba? Kausap nito sa kung sinong nasa kabilang linya. At kung hindi siya nagkakamali, ay tinawagan nito si Mr. Falcon. Napamura na lamang siya nang may pulis na dumating at pinusasan siya pagkalipas lamang ng 15 minuto. Anong kasalanan ko? Sandali lang! Pag-hysterical ni Zongka nang agad siyang isinakay ng 2 pulis sa patrol. Pero walang tugon ang mga pulis. Basta na lang siya dinala sa presinto at ikinulong. Pagbabayaran to ni Rego. Tiyak nilang ang lalaking yon ang nagpadampot sa kanya. Kinahapunan nga ay nagkaharap sila ni Rego matapos siyang dalhin ng pulis sa isang silid. Naroon ang lalaki at may kasama itong abogado. Pinaupo siya sa harapan ng mga ito. Hindi nga siya nagkamaling si Rego nga ang nagpadampot sa kanya. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit kailangan mo ko ipakulong ha? Galit niyang hinarap ang lalaki. Kulang na lamang ay sugurin niya at pagsasampalin ito. Pero mabuti na lamang at nakapagpigil siya. Walang tugon mula sa lalaki. Sa halip ay may ipinatong ang kasama nitong abogado sa mesa. Sign it. Utos nito sa kanya. Masama niyang tiningnan ang dalawa bago sinipat ang nakasulat doon. Hindi ko pipirmahan yan. Angil niya. Nakasulat doon na hindi siya pwedeng lumapit kay Rian kahit kailan. Paano naman niya magagawa ang plano niya? Pero napilitan siyang pirmahan nang lumapit ang isang pulis sa kanya at idiin sa papel ang kanyang kamay. Pinsan ko si Rian. Anong masama kung kumustahin ko siya? Inis niyang baling kay Mr. Falcon pero hindi ito sumagot. Bagkus, tumayo na at iniwan siya. Lalo siyang nagalit. Ang kapal na mukha mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makikilala ang pinsan ko. Nanggagaliiting sigaw ni Zongka. Pero tila walang narinig si Mr. Falcon na tuloy-tuloy lang sa labas. Malaya ka na, pero tandaan mo, sa oras na lumapit ka pa kay Mrs. Falcon, ibabalik ka namin dito sa kulungan. Sayang ka, pagpifiestahan ka ng mga bilanggo rito. Ikaw din. Pananakot ng isang pulis na naghatid sa kanya sa labas. Nagngingit-ngit siyang lumayo matapos kilabutan sa mga sinabi nito. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay. Nadatnan pa niyang nag-iisa ang kapatid at wala doon si Jordan. Nasaan ang Kuya Jordan mo? Inis niyang tanong. Sa halip na sumagot ay itinuro nito ang silid nilang magkasintahan. Nakahanda na niya ng talakan si Jordan sa pag-aakalang naroon ito. Pero tanging aparador na walang laman ang kanyang nadatnan. Nilayasan siya nito. Marahil nakita ni Jordan na nahuli siya ng mga pulis at ayaw nitong madamay. Kaya nag-alsabalutan ito. Napakawalang hiya, walang silbi. Pagkatapos ng lahat, ang masakit, tinangay ang pera niya, pati kotse niya. Sa galit ay napaiyak na lamang siya. Karma na ba ito sa ginawa niya kay Ria noon at sa masasamang plano niya sa kambal? Paano na siya ngayon magsisimula? Bakit naman ginabi ka yata? Pagtataka ni Rian sa asawa. Dati ay alas 6 pa lang ay nasa bahay na ito. Ngayon ay pasado alas 7 na ng gabi. Wala. May inasikaso lang. Masuyong tugon ni Rego sa asawa habang inaakbayan ito patungo sa silid ng kambal. Pagkagaling niya kasi sa headquarters kung saan nakadetain si Zongka ay na-traffic siya pa uwi. Wala naman din siyang planong sabihin kay Rian ang tungkol sa bagay na yon. Napakabait pa naman ang asawa niya. Tiyak lamang na pagtatalunan nila ang bagay na iyon. Siniguro lang niya ang seguridad ng kanyang pamilya. Kilala niya ang babaeng iyon at wala siyang tiwala rito. Kailangan niya maging tuso. Maganda na yung nakasisiguro siya. Okay, sabi na lamang nito. Nakangiti na siya nang makita ang tulog na tulog nilang baby. Parang kailan lang nang iluwal ito ni Rian. Ngayon ay 1 buwan na ang mga anak nila. Marahan niyang hinagkan sa pising ang kambal. Sa sobrang himbing ng dalawa ay hindi man lang ito nagising. Bakit naman ganon? Tuwing umuuwi ako ay lagi silang tulog. Mahinang usal niya sa asawa. Gabi ka na kasi dumadating. Halika na. Ipaghahain na kita para makakain na tayo. Hila na riyan kay Rego, palabas ng silid.
Nagpatianod naman ang lalaki. Magbibihis muna ako, sabi ni Rego. Okay, ipaghahain na kita. Sumunod ka na lamang sa komedor ha. Inihatid pa niyang asawa sa silid. Pero sa halip na sumagot, ay isinara nito ang pinto at pinuluputan siya. Sweetie, kailan ba tayo pwede mag-honeymoon? Masuyong tanong nito na nagbigay ng kiliti sa pakiramdam niya. Alam niyang ibig sabihin ni Rego. Sasagot pa sana siya, pero siniil na siya nito ng halik sa labi at binuhat na dinala sa kama. Pagkatapos ng first birthday ng kambal, na ginanap lang ng mag-asawa sa bahay kasama ang malalapit nilang kaibigan, ay natupad rin ang kauna-unahan nilang bakasyon sa Davao. Iyon rin ang kanilang pinaka-honeymoon. Hinintay lang nila na mag-isang taon sina Frego at Eva para ma-enjoy nila ang bakasyon. Isinama din ni Rego ang parents niya, si Belle at Nana Remy, upang may kapalitang titingin sa kambal. Pagdating nila sa Davao, sumalubong kaagad sa kanya ang kakaibang simoy ng hangin pagbaba nila ng airplane sa San Francisco International Airport. Pasado 7:00 pa lang yun ng umaga. Hawak ni Rego si Eva at si Frego naman ang hawak niya. Ang mga kasama nila ang siyang nagdala ng mga bagahe. 1 oras lang at 30 minutos ang biyahe nila sa airplane at 20 minutes naman sa taxi patungo sa rest house. Sumalubong kaagad sa kanila ang fully furnished nitong rest house. May 2 palapag at may 4 na kwarto sa itaas at kumpleto na rin sa gamit. Masayang naglaro kaagad ang mga bata sa malawak na bakuran dahil nagpasadya si Rego ng playground. Nag-agawan pa si Frego at Eva sa slide. Nang magustuhan naman ni Eva ang swing, ay nakipag-agawan naman si Frego. Tanaw niya yun mula sa kanilang silid mag-asawa. Nang ipagawa kasi ni Rego ang bahay nito, ay di nito akalaing kambal ang anak. Kaya para lang sa isang bata ang ginawa nito. Narinig niyang nag-aaway ang kambal sa baba na dinaluhan ng inay niya at ni Nana Remy. Nitong huli, napapansin niyang madalas mag-away ang kambal kahit na napakababaw ng dahilan. Kahit sa pagtatabing matulog sa kanila mag-asawa, ay pinag-aawayan ng mga ito. Kaya kadalasan, gitna ang kambal sa kanila ni Rego. Maybe kaya sila nag-aaway ay dahil may kulang. Naramdaman niyang hinapit siya ni Rego sa bewang at ibinaon sa balikat niya ang mukha nito. Anong kulang? Nakikiliti niyang tanong nang maramdamang gumagapang ang palad nito pababa sa pagitan ng hita niya at mabilis na pumaloob ang mainit nitong palad sa munting saplot niya. Napasinghap na siya ng iharap nito at sabik na hinalikan sa labi. Isa pang kambal para ma-realize nila na kuya at ate na sila. Pilyong ngiti nito habang ikinikiskis ang pang-ibabang parte ng katawan sa kanya. Magandang idea. Halos pabulong na lamang yon nang maramdamang nilalapirot na siya ng asawa. Pero mabilis niyang naitulak si Rego nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang umiiyak na si Eva at kasunod ang galit na si Frego. Agad namang inalon ni Rego ang 2 anak, kaya napagpasyahan na lamang nilang mamasyal sa labas ng bahay. Malapit sa dagat ang rest house na sa tansya niya ay wala pang 1 kilometro ang layo. Si Nana Remy at Belle ang kasama nila at ang kanyang ina at ama ay naiwan sa bahay upang mag-prepare ng pagkain. Pasado 8:00, feeling niya ay napagod ng mga ito sa paglalakad. Nagpabuhat na sa kanya si Eva at nainggit naman itong si Frego. Ayaw nito sa daddy, kaya nagpalit sila. Buhat niya ang isa sa mga kambal at isa kay Frego. Kalaunan ay nanghingi ito ng dede, kaya pabalik na sila ngayon. Mabuti at nakabalik na kayo, kumain na kayo. Salubong ng kanyang ina, sabay-sabay na silang kumain habang tig-isa silang mag-asawa ng sinusubuan. Tahimik si Eva, pero si Frego, nakikita niyang inaabot ng sipa ang kapatid. Tinapik ng ama ang paa nito, pero tila wala itong napansin. Hanggang sa nahagip ni Frego ang platong hawak niya kung saan sinusubuan niya si Eva. Natapon yon, kaya umiyak ang kapatid nito. Nagkatinginan sila ni Rego. Napansin niyang nagsisimula na bumusangot ang asawa niya, kaya nginisihan niya ito. Sadyang makulit si Frego. Mapang-asar at pilyo, habang lumalaki ang 2 anak nila, ay never itong nagkakasundo. Sa paglipas ng mga araw, hanggang sa tuluyan ng lumaki ang mga ito, ay mas lalong hindi magkasundo ang 2.
I told you not to touch my things. Galit si Frego kay Eva. Hinampas nito yun ang hawak na laruan, kaya nakita ni Rego ang ginawa ng isang anak. 3 taon na pareho ang kambal, kaya malala sila mag-away. Dahil dito, sa unang pagkakataon ay napalo ni Rego ang anak. Umiyak ito at nag-lock ng pinto. Hindi mo dapat sinaktan ng anak ko. Naiinis siya kay Rego ngayon. I'm sorry, sweetie. Hindi ko mapigilan. Ayokong sinasaktan niya si Eva. Nilapitan siya nito at niyakap. Nawala naman kaagad ang galit niya sa simpleng yakap ng asawa. Ilayo muna kayo natin si Eva kay Frego para naman mamiss nilang isa't isa. What do you mean? Kunot noon nitong tanong. Tutal ay close naman si Eva kina inay at titay. Doon muna siya kasama si Belle. Siya na muna mag-alaga kay Eva. At dito sa atin si Frego kahit 1 week lang. Okay, good idea, sweetie. Tingnan natin. Nagpalitan sila ng ngiti pagkatapos. At sa 1 week ng iyon ay panay tanong si Frego sa kapatid nito kung nasaan. Pero walang tugon mula sa ama. Hanggang sa sinabi nga ng isang anak nila na nami-miss na nito ang kapatid. Nagsorry din ito sa pangaaway kay Eva. Kaya nang ibalik nila sa bahay ang isa pang anak, ay tila na-miss nga nito ang isa't isa. At simula noon ay hindi na nag-away pa ang mga ito. Sa ngayon, masaya na silang magkakasama. Nabawasan na rin ang pag-aaway ng mga ito. Hindi man din madali ang pagpalaki ng kambal, pero na-e-enjoy naman nila yun ni Rego. Sa pinsa naman niyang si Zonka, ay nabalitaan niyang nakapag-asawa na ito. Nalaman niya rin mula sa asawa na sinubukan pa nitong lumapit sa kanya noon, pero hindi nito binagyan pa ng pagkakataong makalapit pa ito sa kanya. Nagpapasalamat na rin siyang maayos na rin ang buhay nila pareho ng kanyang pinsan ngayon. Hindi man sila magkausap ngayon, alam niya na darating ang araw na magkikita din sila. Tulog na ba ang mga bata? Tanong ni Rego nang mapagbuksan niya. Uminit pa ang ulo niya na maamoy ang pinaghalong alak at pabango sa hininga nito nang walang anumang tinuka siya. Paano hindi? 9:00 na. Di pa nga ako nag-dinner dahil inaantay kita. Nagtatampo ang boses niya. Ngumisi ito at inakbayan siya patungo sa silid nila. Birthday kasi ni Isaac. Di ko matanggihan. Huwag na magtampo, sweetie. Minsan lang naman. Namumungay ang mga mata nito sa kalasingan nang tumingin ito sa kanya. So okay lang sa'yo na 9:00 na di pa ako nagdi-dinner. Kasi mas importante sa'yo si Isaac. Tinalikuran niya ito upang ikuha ng damit na mapagbibihisan pagdating nila sa silid. Pero pinigilan siya ni Rego at ikinulong sa mga bisig nito. Tatanggalin ko lang ang init ng ulo mo, sweetie. Pagkasabi nito, ay siniil siya ng halik sa labi. Mapusok, maalab, kasabay ng paggapang ng kamay nito sa kanyang katawan. Madali lang naman talaga mawala ang init ng ulo niya pagkatapos nitong magpaliwanag. Basta valid ang reason nito. Nag-aalala lang naman siya kapag ginagabi na ito ng uwi. Ayaw niya kasing mawala sa kanya ang lalaki dahil sobrang mahal na mahal niya ito. Pero alam na alam ni Rego kung paano tatanggalin ang init ng ulo niya.